Meron bang immunity from suit yung sitting Vice President? Diretso sagot, wala. Simple. Sa ilalim kasi ng ating konstitusyon, ang talagang meron lang immunity from suit, as in blanket immunity from suit na hindi pwedeng idemanda habang siya ay nakupo, ay ang presidente. At ang dahilan dyan, dalawa. One is, as head of state, siya ang representation ng soberanya ng ating bansa. At siyempre, kung ikaw yung representasyon ng soberanya ng ating bansa, hindi ka pwedeng sumailalim dun sa mga legal processes na nagmumula, di ba, doon sa soberanyang iyon. So, ganun kasimple. sa law, ang tawag dyan, the stream cannot rise higher than the source, di ba? So, yun yung punto. Pangalawa, operational, yung other reason. Sa kasaysayan, historical experience, kung hayaan mong mademanda yung Pangulo, at wala na siyang gagawin sa kanyang oras kundi sumagot sa mga iba't ibang demanda, hindi niya magagampanan ng buo yung kanyang trabaho. At therefore, binibigyan siya ng ganong klaseng operational immunity. Pero very, very specific yung ganyang blanket immunity to the President. Every other official pwedeng sampahan ng kaso. At bilang demonstration nga nito, di ba, minsan may mga magpa-file ng kaso sa Supreme Court, kinu-question yung mga pulisiya o mga aksyon ng Presidente. Ang respondent, never President of the Philippines. Laging yung kanyang alter ego, the Executive Secretary, di ba? Kaya lagi nga kung papansinin mo, yung sinampa naming kaso tungkol sa confidential funds, ang kaso ay versus Executive Secretary, hindi versus the President. Kasi nga, because of yung doctrine ng immunity from suit. Pero laban ng Presidente, kahit sila ng opisyal ay walang ganyang immunity, so si VP Sara Duterte, pwedeng kasuhan ng criminal case, pwedeng kasuhan ng civil case, at hindi niya pwedeng i-claim yung ganyang klaseng immunity. And actually, ginawa nila ito ng panahon ng tatay niya, diba? Sinubukan nila sampahan ng kaso si Vice President Leni Robredo at iba pang mga opisyal, diba? Sinampahan si VP Leni ng kaso sa Department of Justice, inciting to sedition. Dahil daw meron siyang kinalaman doon sa kay Picoy. Pero pagka-present naman namin ng ebidensya, mismo DOJ na nagsabi na hindi siya dapat isama, so hindi ito naangat to an actual trial, criminal trial, hindi nasampa sa korte. Level pa lang ng DOJ na dismiss na yung kaso. Pero tama yung halimbawa mo. Patunay lang yon na bilang Vice Presidente, hindi ka pwede mag-claim ng immunity from suit kahit criminal case pa yan. Okay. Since malinaw naman po yan, no? Walang immunity ang sitting Vice President. Ang Presidente pwedeng kasuhan pagkatapos ng termino niya. Pero hindi kayo sa Vice President Sara Duterte. Ano yung mga pwedeng ikaso dito kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pananakot na nagkontrata na siya ng papatay kay BBM, kay First Lady, kay Speaker? At dapat na ba siyang kasuhan? Well, una, nung binibigis ko lang doon sa narinig kong sinabi niya, nung nakaraang Sabado, di ba? Grave threats, di ba? May krimen ng pagbabanta, di ba? Grave threats sa ilalim ng Revised Penal Code. At definitely, kung sabihin mo na meron na akong kinausap na papatayin kayo kung sakaling may mangyari sa akin at hindi ito joke, di ba? Klarong-klarong pananakot yon at pagbabanta, di ba? So grave threats, pasok na pasok yan. Meron ding krimen na tinatawag na unlawful utterances. Ibig sabihin, kung nagsalita ka at nag-encourage ka sa ibang tao na gumawa ng krimen, at obviously, pag sinabi mo na meron na akong kinausap, meron na akong kinontrata, napapatay, ginagawa mo yon, pwede rin kasuhan yon. And of course, yung usual paboritong catch-all ng lahat ng administrasyon na may mga kalaban, inciting to sedition. Ang inciting to sedition kasi napakalawak ng kanyang definisyon. And literally, kahit na anong sabihin mo na maaring makapanira, di ba, o makadestabilize, o makapag-create ng kaguluhan sa lipunan, di ba, at laban sa gobyerno, pwedeng inciting to sedition. And definitely, pag sinabi mo yan na papatayin yung presidente, yung first lady, yung speaker of the house, kahit na parang i-frame mo pa yan na conditional, pasok yan doon. Kasi obviously, sinasabi mo na may sitwasyon na tama lang, di ba, napatayin itong mga taong ito. At kailangan nating alalahanin, hindi ito yung unang pagkakataon na nagsalita siya ng parang ganyang klaseng tenor na pahayag. Sinabi na niya dati, gusto niya pugutan ng ulo yung si Pangulong BBM. So, di ba, kung sakaling kakasuhan siya ngayon, pati yun iti-take in consideration na hindi ito ang unang pagkakataon na binanggit niya at nagsalita siya publicly about yung posibilidad na patayin, di ba, ang presidente. At di ba, ang context pa niyan, lalo na kung galing sa vice presidente, di ba? Kung yung mismong sarili mong vice president ang nagsasalita publicly about pagpatay doon sa Pangulo, di ba, obviously, merong kaguluhang madudulot yon at pasok na pasok yan dito sa mga ganitong klaseng criminal cases. Labas pa, obviously, yung possibility na gamiting patayan para siya ay tanggalin sa pwesto through yung process of impeachment under the Constitution. Okay. Apart po yun, no? Grave threats, unlawful utterances, inciting to sedition, at yung pang-apat, yung impeachment. Okay.
So doon muna tayo sa tatlong criminal cases na pwede isampa sa kanya. Dapat na ba siyang sampahan? At number 2, pwede bang makalusot siya rito dahil nag-clarify naman siya pagkatapos. And in fact, right now, ang ginagawa nilang diskarte, gina-gaslight nila. Sinasabi, di out of proportion, ng Taken media. out of context. Taken out of context, kahit napakalinaw. Siya nagsabi, no joke, no joke. So 2 questions yan, no? Dapat na ba siya kasuhan? At pwede bang gamitin na palusot yung mga Ako personal kong pananaw, di ba, considering na hindi ito yung unang pagkakataon, ito na yung second time na parang yan yung direksyon ng kanyang mga sinasabi. Tingin ko, mahirap na palagpasin pa eh. Di ba? Kasi magmumukha ng tanga ang pamahalaan, magmumukha ng tanga ang Pangulo at ang DOJ kung sa harap ng ganitong klaseng lantaran na, ito yung sa akin, lantaran na to eh. Hindi na ito parang pahing eh, di ba? O pahapyaw eh. O parang by implication eh. Diretso na sinabi eh. Meron ako kinausap na tao at ang instructions ko, papatayin. Kung papatayin kayo, kung sakaling may mangyari sa akin. Kadugtong paano sinabi nga dyan natin, pupugutan ng ulo. O daw yung pupugutan ng ulo, baka pwede pa niyang palusot doon. Hindi, naisip ko lang yun. Di ba? Nainis lang ako. Figure of speech. Pero ito literal eh. Di ba? Kaya sinabi mo, gaslighting na lang o pagbabago ng kwento, yung pahabol niya, hindi, ano lang to, taken out of context. Hindi, klaro eh. Sinabi niya, meron akong kinausap at ang utos ko sa kanya, papatayin. At ito hindi joke. Di ba? So ako, sa puntong ito, kung hindi pa mauwi man lang sa isang malinaw na investigasyon at pagpapile ng kaso, magmumukha ng takot, di ba? At walang spine ang pamahalaan na mag-go after itong ganito klaseng kaseryosong pagbabanta. Kasi sa dulo, kailangan nating alalahanin na hindi naman ito nanggagaling sa isang ordinaryong tao eh, di ba? Hindi naman ito isang public school teacher, di ba? O estudyante o kung sinong tao na wala namang access sa puwersa o sa kapangyarihan, di ba? Na magsasalita ng gano'n. Yun, pwede mo pa siguro palagpasin. Baka expression lang ng galit eh. Ito ang sitting vice president, di ba? Isang tao na siya ang mauupo kung sakaling may mangyari sa Pangulo. Isang sitting vice president na mayroong access, di ba? Sa isang security team na ilan? 300, 400 na nakatao. Isang sitting vice president na mayroong mga supporter na nagbibilang sa milyones, di ba? Kung pagbabatayin natin yung mga bumoto sa kanya nung huling eleksyon. So, kung yung ganyang klaseng tao, given yung kanyang clout, given yung kanyang posisyon sa gobyerno, ay will start talking about killing other high-ranking government officials, hindi pwedeng basta-basta palagpasin yun. Talagang existential threat yan sa stabilidad ng ating pamahalaan. Hindi ko pinag-uusapan dito yung specific personal threat kay Bongbong Marcos eh, o kay Lisa Marcos o kay Martin Romualdez. Ito ay isang pagbabanta, di ba, doon sa mismong stabilidad ng ating republika kung papalagpasin na lang itong ganitong klaseng pananalita galing sa isang sitting vice president. Si Lina Robredo nga, kinasuhan na kagad na sinubukan ng kasuhan sa DOJ, ang pinanggalingan lang, nagkwento yung isa na, hindi, sumama siya po doon sa paggawa ng video, di ba, na kinikriticize ang administrasyon. Ito, wala nang ganun. Siya mismo, nakita nating lahat, di ba? Siya mismo ang nagsalita, siya mismo ang nagsabi na meron siya kinausap na papatayin itong mga taong to, siya mismo ang nagsabi na hindi joke. Ako, parang ano na lang yan, nakakalokohan na lang tayo kung hindi pakikilos ang otoridad para mag-file ng kaso dito sa ganitong klaseng sitwasyon. Ngayon, doon sa pangalawang mong tanong, sorry, ang haba na sagot ko. Ako, I don't think, lulusot pa na sabihin niyan, Joe. Kasi very, very clear yung kanyang sinabi, di ba? At yung pahabol niya, yung belated attempt niya na ikambyo, siguro, nahimasmasan at baka nakakausap na ng kanyang mga advisor o abogado na, ma'am, mukhang napasobra yata yung sinabi mo, di ba? Kaya kailangan nating i-walk back ng konti. Tingin ko hindi na ubra yun eh. Kasi klaro-klaro sinabi niya, hindi ito joke, di ba? No joke, di ba? Tapos ngayon to say na taken out of context, walang context na kailangan i-provide. Diretso niyang sinabi, di ba? Hindi figure of speech yung sinabi niya gusto ko silang mamatay, di ba? Or minsan feeling ko na gusto ko na silang patayin. Hindi. Sinabi niya, meron akong kinausap na tao, di ba? Napapatayin sila kung sakaling may mangyari sa akin. So kahit i-frame mo pa na conditional, still, merong clear admission na meron siyang kausap at binibigyan ng instruction na pumatay. At itong taong ito ay apparently pumayag, di ba? So, ako, hindi ako nagugulat doon sa naging reaksyon ng National Security Agency, for example, na dapat itong imbestigahan, yung reaksyon ng Presidential Security Group. Ako, pag ganyan nakaklaro at ganyan unequivocal yung statement galing sa Vice Presidente, tingin ko wala nang choice yung otoridad kundi i-take seriously. At ako nga, pag hindi nila i-take seriously, sila naman yung magmumukhang hindi ginagawa ang kanilang tungkulin. Tama, I totally agree. Kasi pag pinalampas to ng administrasyon, what more can the Vice President do? Kasi ito pala, pwede niya lusutan eh. Sinabi na, ipapapatay ko yung presidente at meron na akong kinontak na assassin. So malaking bagay dito yung capability, tsaka yung posisyon, tsaka yung wherewithal ng Vice President dahil hindi siya ordinaryong tao na nagbanta. Okay. Number 2, kung sakaling makonvict ang Vice President while in office, what happens to him?
Well, depende dun sa magiging sentensya, pero madami sa mga inciting to sedition, etc. Madami dun sa mga krimen na yan, bukod dun sa sentence ng pagkakakulong, merong kasamang disqualification from public office. Ang problema mo, dahil impeachable officer ang Vice President, ang dating patakaran, ang dating rule ay hindi ka pwedeng tanggalin sa pwesto except through impeachment. Ibig sabihin, kung sakali makukonvict ka ng criminal case, convicted ka, posible, pero bago ka matanggal sa pwesto, kailangan mo munang dumaan through an impeachment. Ibig sabihin, gagawing basis for impeachment yung criminal conviction nung Vice President. Pero sinasabi ko, yan yung dating rule. Ako, up until tinanggal si Chief Justice Sereno, naniniwala ako na klarong-klaro yung ganyang klaseng patakaran na hindi pa sa impeachable officer, hindi pwedeng tanggalin through any other means. Pero nagawa nila kay Chief Justice Sereno di ba? Nagsabi sila na pwedeng tanggalin through quo warranto. So hindi ko na alam gaano pa sagrado yung patakaran na yan, ganong meron naging ganong president doon sa kaso ni Chief Justice Sereno. Although kung ang pagbabatayan natin, yung classic na pagbasa pa rin natin ng konstitusyon na tingin ko dapat naman, yung criminal conviction will not automatically disqualify her from yung office na kasalukuyan niyang ino-occupy, pero pwede siyang gamiting basis, clearly, for an impeachment. Siyempre, nakakundi ka na nga ng krimen alam ka namang hindi ka, palagpasin na lang yun, di ba? Kahit sino ka pa. Pero yun nga, ako, di ko maintindihan. Nandito tayo sa punto na umaabot na tayo sa ganitong level, di ba? Dati kasi, kasuhan ka pa lang, di ba? Parang makundi ka pa lang o papunta pa lang sa conviction, nag-resign na kaagad, di ba? Kasi, di ba? Delikadesa o di ba? Parang yung public uproar, di ba? O kahihiyan, di ba? Sabi ko ba makundi ka ng isang krimen? Pero ibang mundo na ito di ba? Dito, hindi alis hanggat hindi tanggalin. So ako, tingin ko talaga, hindi mo pwedeng ihiwalay yung idea of filing a criminal case without also discussing yung pangangailangan na mag-file ng impeachment, whether as a follow-up to a criminal conviction o sabay, diba? Kasi sa dulo, parang, again, medyo walang ibig sabihin yung merong conviction from a court kung nakaupo ka pa rin, diba? Sa ganung pwesto, diba? Dahil hindi nga dumaan through an impeachment. Tama. So basically, hindi na no? Pwedeng parallel tracks. Merong impeachment case, tapos criminal case. Sa impeachment case, kasi marami siyang grounds, diba? So ba siya pwede mag-fall under? Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, other high crimes? Pwede pa sa'yo, no? Kay Chandon. Pwede. Kahit ano doon, pwede mong gamitin. At huwag natin kalimutan, meron pang ongoing investigation sa mga supposed anomalies sa DepEd at sa OBP, misuse ng confidential funds, etc. So, siyempre, kung mag-impeachment ka, natagdag mo na rin yun, di ba? As one of the articles. So, meron ka pang graft and corruption. Pero sa akin, medyo matindi itong statement na ito. Ako nga, nung narinig ko at nakita ko yung kanyang sinabi nung Sabado, ako talaga gulat na gulat ako Kasi ako hindi ko maisip kung paano mo pa babawiin yun di ba? Klarong-klaro talaga yung kanyang sinabi. At kung pag-uusapan natin na yung matagalan niyang kinakatakot, di ba? Na yung nireklamo niya na meron talagang plano na ako i-impeach. Sa ginawa niya nung Sabado, binigay niya, di ba? Una silver platter doon sa mga tao kung sakali mang meron talaga nagbabanta na tanggalin siya. Yung malinaw na basihan at dahilan kung bakit siya dapat tanggalin. Galing mismo sa sarili ng bibig di ba? At may video. At tawan-tawa nga ako, isa sa mga unang lumabas na balita after lumabas yung video ay na-authenticate na. Di ba? Natotoo daw ang video, di ba? Akin sa DOJ, sabihin, parang ino-cover na nila yung posibilidad na baka mamaya sabihin, fake. Di ba? Deep fake ito o inalter. Kaya hindi. Meron na kagad statement na, hindi, review namin at mukhang authentic. Kasi nga, tingin ko, kitang-kita kumbaga, hindi lang sa smoking gun di ba? Kita mismo, binaril, harapan So, ako medyo mahihirapan siyang maghanap ng palusot dito. Kung ang best effort na niya ay yung narinig natin kanina na taken out of context, sensationalize lang ito ng media, medyo hindi siguro lilipad yun. Kasi, yun mismo yung video nakita nating lahat So, medyo mahirap na bigyan ng ganung spin yun, given yung clarity ng kanyang sinabi. Pati tono, pati expression sa mukha, pati yung padulo na no joke, di ba? Ano talaga kumbaga sa kaso to, kung sa criminal case, slam dunk ika nga, sabi nung magpo-prosecute. Kasi klarong-klaro yung basis dito para siya ay kasuhan o filean nga ng isang impeachment complaint. Attorney Barry, don't forget, nanlilisik yung mga mata niya. So the eyes don't lie. Grabe talaga Eksakto Hindi man lang iba talaga. Kita mo yung emosyon Hindi kaya mahirap sabihin na out of context di ba? Kasi klaro di ba? Nako. Ay. Okay. Kasi naisip ko rito, di ba, meron din nangyayari outside of this Kasi di ba nag-ugat siya dahil ayaw naman nila sagutin yung mga tanong
patungkol sa confidential funds, yung mga questionable receipts. So nagkaroon ng drama dyan sa, sa House, kay Zulaika Lopez, tapos yung Vice Presidente. Tayo may nakikita tayo, may nararamdaman tayo, no? At nakikita rin natin ng social media, yung efforts to mobilize, di ba? Yeah. Yung support base ni VP Sara Duterte. Eh ngayon, di ba dapat mag-ingat-ingat din siya dahil pwede rin mag-fall under na yan, inciting to sedition. Kung sakaling meron kang ginagawang pagkilos, pero ang target pala, pabagsakin yung gobyerno. Actually, kung ako yung magiging ako yung pagpo-prosecute dito, 'di ba? Kasama ko 'yon sa context, 'di ba? Na bukod doon sa mga sinabi ni VP Sara Duterte, ito ang naging reaksyon, ito ang naging response ng kanyang mga supporter. So clearly, ebidensya na yung kanyang pahayag, yung kanyang statement, nag-trigger, 'di ba, ng ganitong klaseng mga panawagan, ganitong klaseng pagkilos. Si Harry Roque na natago, biglang naglakas loob na nagpapatawag na ng pag-bust up sa EDSA, 'di ba? So, 'di ba, parang kung kailangan mo ng ebidensya na yung kanyang salita ay nag-produce ng ganitong klaseng epekto, kasi kailangan mong i-demonstrate yun eh. Lalo na kung inciting to sedition ang magiging kaso. Lalo pang nakatulong actually doon sa lakas ng kaso yung naging reaksyon ng kanyang mga supporters afterwards, yung mga naging statements on social media, yung mga calls for ganitong klaseng pagkilos, even yung ginawa nilang parang rally sa Davao, di ba? Na parang pwede mo sabihin show of support, but di ba, in the context of everything na sinabi, pwede mong sabihin na ito na nga yung ito na ang patunay na meron talagang mass movement na component itong salita. So hindi lang pwedeng i-take yan as isolated na statements, pero meron talagang natitrigger at meron talagang ganitong klaseng pagkilos na kinocontemplate. So ako, hindi nakatulong sa kanya yon kung sakaling ang pananaw ay depensa sa isang possible criminal prosecution, pero baka nga kasi iba na yung kanilang agenda, di ba? Hindi na yung criminal trial ang kanilang tinitingnan, kundi political play na lang, di ba? All throughout, given na medyo mahirap ang depensahan yung legal sa kasalukuyang sitwasyon dahil nga doon sa kanyang sinabi. Kasi kung mapabagsak nila yung Bongbong administration at sila yung maupo, wipe out yan, di ba? Walang krimen, di ba? Walang krimen. Sila yung panalo. Siyempre, di ba? Yun ang masaklap. Well, anyway, Attorney Barry, maraming salamat for joining us today. Maraming salamat for explaining all these legal issues. Eto, munti ko makakalimutan. Sabi na, may nakalimutan ako eh. Nung ko pa iniisip ko nun. Ito last. Yung disbarment. Ikaw, isa ka abogado. Di ba napakalaking kabastusan at kababuyan para sa profession ninyo? Yung ganyan mga inaasta at binabanggit ng mga kataga ng Vice President. Di ba dapat down for disbarment na yan? Ako, madami na siyang ginawa ng grounds for disbarment. Ako, may mga kilala ko na disbar for things, for much less. Di ba? Let's put it that way. Di ba? Pagmumura, papabastos ako, pag-disrespect sa korte, etc. Disbarment. Ito, nag-threaten ka na pagpatay sa presidente. Di ba? Parang publicly, nagbura ka. Sinubukan mong makialam doon sa legal proceedings sa House. Di ba? Kasi, ang lumabas sa balita, hinarangan talaga niya. Di ba? Meron pa siyang, hindi mo naman, talking about culpable violation. Nagpakilala siya as abogado, di ba, ni Zulaika Lopez. Sa ilalim ng Article 7, Section 13 ng ating konstitusyon, bawal mag-practice ng profession ang vice-presidente. Actually, presidente, vice-presidente, at yung mga members ng cabinet, bawal. Kasi ang ideya dito, magagamit mo yung clout as a high official para ma-influensyahan yung pag-practice ng profession. So, pinagbabawal yun. Diba? Ito, klaro, nagpakilala siya. Diba? On record, ako yung abogado. So, isa pa yun. Isa pang pwedeng gawing basis yun kung culpable violation ang pinag-uusapan dito. So, ako, disbarment, yun yung low-hanging fruit dito. Kung merong maglalakas loob na mag-file, tingin ko, klarong-klaro na merong lagpas-lagpas na batayan para siya ay mag-face ng some sort of disciplinary action sa Supreme Court up to and including disbarment from yung role role of attorneys. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.